Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Uunahin ko dito sa vlog ko ang isang paalaala sa mga may automatic transmission, lalo na yung mga modelo ngayon. Kapag po kayo ay magpapalit ng automatic transmission fluid, magde-drain kayo or magpapa-dialysis kayo ng inyong mga fluid, wag nyo na pong lalagyan yan nung tinatawag na flashing oil para sa ATF. Kasi po, hindi mo matatanggal lahat ng flashing oil na yon kapag yan ay humalo na doon sa ATF at ide-drain mo lang. Mahahalo ngayon siya doon sa original na ATF na hindi dapat maghalo yung flashing oil doon. Meron pong tumawag sa akin kanina, ni Sir Ramil, na nandyan po siya, Calapan, Mindoro. Tumawag po sa akin si Sir Ramil at ang ginawa po kasi doon sa Calapan, Mindoro, dinrain ang kanyang ATF nung kanyang Toyota Fortuner 2018 model, pero bago i-drain yung kanyang ATF ay naglagay muna ng flashing fluid. Tapos syempre papaandarin mo yun para mag-circulate yung flashing fluid doon sa buong system. Kaya lang pag nag-drain ka, ang matatanggal mo lang ay yung nandoon sa oil pan. Yung pumasok doon sa torque converter, hindi mo matatanggal yon at nakamix na siya ngayon doon sa luma mong ATF. Kaya po, pagkatapos mangyari yun, nagkaroon na po ng jerking ang kanyang reverse at nagkaroon na ng delay. Malaking issue na yon at malaking problema na po yun. Dahil yung mga transmission na yan ng Toyota Fortuner, yun nga lang pong mapaybayaan mo yan na marumi ang kanyang oil or mapalitan mo yan ng ibang oil, ay talagang bumibigay yung transmission na yan. At ito nga pong si Sir Ramil, pumunta na rin siya sa Toyota, at ipinakita niya yung problema, nag-dialysis na po siya doon, wala rin pong nangyari. Ganun pa rin po, may jerking na ang kanyang transmission, may delay na, dahil nga po doon sa isang malaking pagkakamali na kapag ikaw ay magde-drain ng iyong transmission fluid, kahit na anong sasakyan, huwag nyo pong lalagyan yan ng flashing oil. Kasi hindi mo na yan matatanggal doon unless i-overhaul mo ang iyong automatic transmission. Okay mga kapatid, ito po, panoorin nyo, itong Toyota Hiace na sliding niya ang kanyang clutch dahil sa naglagay siya ng clutch softener, hindi niya ngayon nalalaman na yung palang kanyang clutch ay manipis na dahil malambot pa rin po ang kanyang pedal dahil doon sa clutch softener. Kaya ito naglo-low power mga kapatid, tignan nyo Cambio ko sa primera. Todo din na ako Yan, todo din. Pasok. Pero pag hindi ko ito todo din, ayaw Okay? Diin ko pang konti, ayaw pa rin. Diin pa, ayun, pumasok na. Ngayon, ang problema ng may-ari nito, pag paakyat, halos hindi makaabante. Umaatras. Okay. Tataas ko yung pedal, ako sa pedal sa clutch. Hindi pa namamatay. Wala pang nangyaring reaksyon. Taas na yan. Wala pang nangyari. Doon pa lang. Sliding na po ang clutch niya. Yun ang problema. Anong low power mo? Ang tanong na mayari, bakit ito malakas sa diesel? Siyempre, hindi na maganda yung kapit. Kaya pag paakyat, tapos loaded ka, umi-slide yung clutch, hindi niya ngayon maiabante. Ito po, may clutch sa softener, pampalambot ng clutch. Yun ang problema pag naglagay ka ng softener. Okay. Kaya hindi ako gumagamit ng mga ganong softener, yung naglalaki sila ng cylinder or naglalagay sila ng adapter kasi manipis na yung yung lining mo, hindi mo pa maramdaman, gawa nga may pampalambot. Normal po sa mga manual transmission, kapag numinipis na ang lining mo, tumitigas yan. Yun ang isa sa palatandaan mo kapag kailangan mo na talaga magpalit ng clutch. Tumitigas talaga ang clutch mo pag numinipis na yon. Dito, numipis na, malambot pa rin dahil naglagay nga po ito nung softener, yung pampalambot. Hindi mo ngayon mararamdaman yung mga issue na magsasabi sa'yo na kailangan mo na magpalit ng clutch. Ang problema dito, pagka umabot na yung pudpud nung lining doon sa rivet nun, pati yung flywheel mo maapektuhan. Baka magpalit ka pa ng flywheel dahil doon sa inilagay na clutch softener. Kaya ako, pag mga ganon, doon ako gumagawa ng remedyo sa pedal. Di ba? Nakita niyo po yung vlog ko nung nakaraan, yung lever. In-adjust ko ng konti, itinaas ko.
para lumambot ng konti yung kanyang pedal at same material, same spare parts pa rin po yung nakalagay. Wala tayong pinalitan. All original po yun. Si Kuya Jerry galing ng Sydney, Australia. Ayan. Yung itong Starex nyo, last time na nandito kayo, dapat gagawin na natin to eh. Oo. May nagka-problema sa finances. Oo. So, na-short ako. So, ngayon na lang. Ngayon na lang. Ngayon Pero na lang. teka, Kuya Jerry, pinagawa nyo sa iba eh. Ano yung pinalinis, baka raw pwede. Kasi low power. Low power. Ayun, low power. Dito ka, sabi mo gusto mo sumama sa vlog. Dito ka. Kaya sumali ka dito. Oo, sumali ka dito. Ayan. Dahil sa low power, pinalinis nyo. Sa PMS namin. PMS nyo. Tapos, bago yung feed pump. Bago. Kasi baka akala nila mahina pasok ng diesel, no? Kaya naglo-low power, pinabili kang feed pump. Okay, naglinis naman, lahat okay naman. Tapos, may check engine. Yun ang problema, Kuya Jerry. Kaya nung sinabi nyo kanina na may check engine, teka muna, scan ko muna. Para malaman natin kung ano talaga ang problema. Una, kaya ka naglo-low power, sir, may problema ka dito sa mass airflow, volume, circuit range performance. Okay. Itong airflow, yan ang sumusukat kung gaano karaming hangin na papasok. Ipipid niya sa computer para din naman utusan ng computer yung mga injectors na magbuga din ng diesel. Kaya kung hindi niya makakount or masusukat yung hangin na pumasok, hindi ka rin magkakaroon ng tamang combustion, tamang mixture ng diesel saka ng hangin. Okay. Isa yun sa cause ng low power. Ngayon, ang isa pang problema, pag uminit na, ano nangyayari? Mahirap mag-start. Hirap mag-start. Kaya may reserve ng baterya kami. Kaya nga po, dalawang battery. Kaya nga ako, sabi ko sa mga nanonood ng mga vlogs natin, kapag yung mekaniko hindi niya ma-explain yung issues, anong mangyayari? Di ba? Wala ka rin, naiiwan ka rin sa ere. Bakit ayaw mag-start? Ito, may issue ka, Crankshaft position sensor A, circuit range performance. Pag nagloko ang crankshaft sensor mo, hindi niya mababasa yung trabaho ni camshaft, yung nandito sa ibabaw. Kasi dapat pareha sila dahil dun sa timing. No? Pag nagloko yan, uminit na, nasira na, kahit anong start mo dyan, hindi yan i-start, kailangan lumamig muna si sensor. Ayun. Oo, kaya nauubos. Kaya pala pag nilalamig namin, i-start. Yun, sabi niya, palamigin na, labas muna tayo, palamigin natin. Mainit ang ulo Oo, hindi talaga i-start yan kasi wala silang Ayun. synchronization ni cam at ni crank. So ayan yung isa nyo. So okay. posible sira na tong sensor na to. Ngayon, ito na mga mass airflow sensor, ito yon. Talagang bumibigay din po yan. Nasisira din. Yun yung issue ng inyong low power. Pero may mas malaki low power pa lang yun. Oo, may mas malaking problema pala to. Di ba? Ito mga kapatid, tignan nyo. Ayan, malaki pala ang problema nito. Tumatalsik na rin po ang kanyang langis. Patay tayo dyan. Ayan, malakas na. Dito, Malakas din. natin. Oo. Nako. Parang pressure cooker. Matindi. Yung langis okay lang okay. yung langis okay lang tumalsik dito dahil merong camshaft Okay. Pero yung usok na yan sobra yan. Okay. Di ba? Dapat lumalabas yan dito sa breather konti lang. Ngayon dito na. Saka tignan mo may tunog na siya Di ba? Wala dapat yan. So ito candidate po ito sa general overhaul. Kung gusto nyong Overhaul na. pa-overhaul. Pero na kung talaga. gusto nyo munang gamitin ng ganyan, pwede natin ibalik yung Hindi po. lakas. Hindi po. Palitan natin ng sensor, palitan natin ng crankshaft positioning sensor, saka nung mass airflow sensor, babalik lakas niyan. Okay. Kaya lang, pag bumalik ang lakas niyan, lalong mapapabilis ang pagkasira niyan. Kasi kailangan, matindi na yung inyong blow-by. kaya kailangan na talagang overhaul. So, nagpa-cleaning kayo, nagpalit ng feed pump, sana in-scan muna nila Yun ang bago mali. sila nagtrabaho dyan. Kasi kung in-scan nila, kahit hindi linisin yan, nagtrabaho muna doon sa inireklamo ng makina. Yung dalawang sensor na yun. So, crankshaft positioning sensor,
Iyon ay P0830. Tapos yung mass airflow volume P001, P0101. At meron ka pang isa, clutch pedal switch A circuit. Sa clutch lang naman yun. Ano ba ito, manual? Manual. O yun, meron pang Ayun, tayong yung problema. sinasabi mo. Oo. Ayun, yung kasi meron siya sinasabing issue eh. So, tatlo. Yun. So, i-address Titingin natin yan. lahat ko. Okay. Sige. Kaya babalik ulit si Kuya Jerry sa Australia para mag-ipon ng pambayad. Naku mga kapatid, meron akong ipapakita sa inyo. Yung Pajero po ni Kuya Danny, pinuksan namin yung kanyang timing cover. Muntik nang naputol yung kanyang timing belt. Sobrang luma na. Ipapakita ko po sa inyo yan. Timing na timing, dinala niya rito sa Autoruns at amin pong gagawin. Papalitan na rin po yung timing belt po. Kung nagkataon yun, ako sigurado balubaluktot ang mga barbula niyan at sigurado mapuputol yung mga rocker arms. Papakita ko po sa inyo. Mga kapatid, ito na po yung Pajero ni Kuya Danny Jacob na pinalitan namin ng mga pangilalim, lahat-lahat, bago na, pati yung mga bushing at kasama na nga sa usapan yung pagpapalit ng timing belt at paglinis ng kanyang mga pulley. Pero tignan nyo, surprise! Ang timing belt niya, ali kayo. Pakita ko sa inyo. Mabuti na lang at nadala na ni Kuya Danny dito. Ayan, mapuputol na po ang timing belt ni Kuya Danny. Oh, tingnan nyo, ilang ikot na lang to, ilang biyahe na lang to. Naku, talagang napakalaking gastos ang mangyayari sana sa makina ni Kuya Danny. So mabuti na lang nadala po dito sa amin. Ngayon, ipakita ko rin sa inyo ang nangyayari kapag hindi nyo madalas ginagamit ang inyong mga sasakyan o kaya yung talagang itinatambak nyo sa garahe. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Oh. Tingnan nyo na lamang po, itong pulley po na to, puro kalawang yan, no? Yan. Pati yung pulley dun sa baba, ayun, no? Puro kalawang din yon. Pati yung main pulley, yan, kalawang. Pati yung dito sa aircon, ayan, puro kalawang siya. Ngayon, ang nangyayari, yung belt, pag pinalitan mo ng bago, napupudpud niya kagad. Kasi parang papel dilihan ngayon, itong mga gilid ng pulley na to. Yun lang talaga ang issue nito nung dinala sa akin ni Kuya Danny. Dahil kapapalit lang ng belt, napudpud kagad. Hanggang sa ma-check ko na yung mga pangilalim, sira lahat. At pati nga yung timing belt, sinabi ko rin sa kanya, Kuya Danny, i-check ko ang timing belt mo. Kasi hindi pa raw talaga siya nagpapalit. At ayan na nga po ang nangyari. At ito po kasing Pajero na to, maingay yung kanyang gearbox. Pakikuha mo nga training yung gearbox sa'yo, no? Ayan, pulutin mo. Patong mo dito, dahan-dahan lang. Napakita natin yung gearbox ni Kuya Danny. Ito, patong mo rito. Glenn, lipat ka rito. Ayan. Sira po ito. Maingay na maingay. Ha? Natin, ganyan. Kaya lang wala na tayong mabibiling brand new na gearbox ng mga modelo po ng mga ganitong Pajero. Ngayon, kumuha po tayo sa kaibigan natin. Alam nyo naman si Autoruns, marami po tayong kaibigan. Yun nga lang, malayo pa po ang pinanggalingan ito. Galing po ito sa Villasis, Pangasinan. Pero lalamove lang po ang katapat nun. 700 pesos na lalamove. Mula po doon sa Pangasinan, Villasis, hanggang dito sa Antipolo, 700 pesos lang ang binayaran ko. At ito na po yung gearbox na padala ni Bro Ion Montero. O yan, hanapin nyo po sa FB. Pagka may problema kayo sa mga parts ng inyong Pajero, body parts, suspension parts, pati yung mga gearbox na ganyan, meron po si Ion Montero. Hanapin nyo po yan dyan sa FB. At ito na po yung ipinadala ni Ion Montero na gearbox. O ayan o. Ito ngayon ang ipapalit natin dito po sa gearbox ni Kuya Danny Jacob. Ayan. Siguro wala nang ingay ito. Ito po surplus na. Pero sabi ko kay Ion Montero, pilihan niya ako nung pinakamagandang surplus na meron siya at ipinadala nga po dito. Ano ba itong padala sa akin ni Ion Montero? Kasama doon sa box. Parang pastillas. Hindi kaya pastillas de leche to? Boss Ion Montero, ano itong pinadala mo sa akin? Sirain ko na yung box kasi pag regalo daw binigay sa'yo, sirain mo na eh. Aba! Tingnan nyo naman, pinadalan pa ako ng tumbler. Oh. Ayan, Pajero Montero. Mga kapatid, yan. Pag kailangan nyo ng pyesa ng Pajero, yan, Pajero Series 1. Yung box type, tapos naging Exceed, tapos naging Fieldmaster, tapos naging Palaka na Pajero. Hanapin nyo lang si Ion Montero. Ayan po. Wow, ang ganda ng pagkakagawa, oh. Akala mo, bago. Okay, mga kapatid, ito pong radiator po na to para sa Toyota Hi-Ace na lumang modelo. Yung lumang-luma pa talaga, hindi siya converted. Kaya lang, wala na po akong mabiling radiator. Gustuhin ko mang palitan to ng brand new na radiator, wala na po talaga nga mabili. Mabuti na lang yung tagagawa ko dito ng radiator, diyan lang, malapit lang po dito sa shop.
sanay na sanay silang mag-convert nung galing sa plastic, ayan, papunta sa tanso. Ito. At ipinalinis ko na rin ito ng todo. Ako talaga, gusto ko, bagong radiator eh. Kaya lang, dahil sa wala tayong mabili, ito naman, ang galing naman talaga ng pagkakagawa nila dito. Naaalala ko tuloy, nung panahon ako'y bumabiyahe pa ng jeep, mga 90s po yun, wala ka namang mabibili kadalasan ng mga brand new na radiators noon. Kaya puro ganito rin ang mga ipinapagawa natin. Sa may-ari po nito, yung high ace po na puti doon, ito na po ang inyong radiator. Bukas, ipapakasa ko na to para makuha nyo na po ang inyong high ace van. Mga kapatid, naalala nyo po ba yung Hyundai Tucson nung pamangking ko na nabangga? Total wreck po ito, bumangga ito sa truck. Pero tignan nyo naman, nandyan na po, oh. Maayos na. Napalitan na namin yung kanyang mukha at yung kanyang makina. Ayan po, umaandar na po yan. Nagpalit po ako dito ng cylinder head, buong assembly. Yan, sinusubukan namin i-start kasi mainit na eh. Hindi to i-start. Yan nga yung problema nung kanyang crankshaft sensor, no? Pag uminit, ayaw na mag-start. Hindi natin ngayon makikita yung usok. Tatry ko sanang ipakita sa inyo. Masyadong mausok din yung exhaust nito doon sa tambucho. At sabi ko nga sa may-ari kay Kuya Jerry, sigurado na yan yung mga injectors niya. Sablay na. Kaya ipapadala din natin yan kay Central para maipacheck po lahat yung mga injectors. Para pagkatapos ng general overhaul nito, talagang wala kayong makikitang usok. Mga kapatid, maraming salamat din sa patuloy po na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong magsasawa at sana po paki-subscribe na rin po ang aking channel at pakipindot po ang notification bell. Magandang gabi, maraming salamat sa inyong lahat.